Alam nating lahat kung paano umalis sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, ngunit walang nagsalita tungkol sa nangyari sa hardin mismo. Naglaho ba ito? Nawasak ba ito? O naroon pa rin ba ito nakatago sa madaling makita? Ang tanging malinaw na detalye na ibinibigay sa atin ng Biblia ay ang Eden ay binantayan. Ngunit bakit po protektahan ng Diyos ang isang lugar na hindi na niya nais na pasukin muli ng mga tao? At ano nga ba ang nasa loob na sulit bantayan sa loob ng libo-libong taon? Ngayon ay pinag-uusapan natin ang tunay na nangyari sa hardin ng Eden pagkatapos umalis sina Adan at Eva. Pagkatapos ng pagbagsak, ang hardin ng Eden ay hindi nawala, kahit man lang hindi kaagad. Ayon sa aklat ng Genesis, ang Eden ay umiral pa rin pagkatapos na mapalayas sina Adan at Eva. Ngunit ito ay sarado na para sa kanila magpakailanman. Inilalarawan ng Genesis 3:24 ang sumunod na nangyari. Naglagay ang Diyos ng mga kerubin sa silangan ng hardin, kasama ang isang nagliliyab na espada na umiikot sa bawat direksyon, upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Ito ang huling pagkakataon na inilarawan ng Biblia ang sinumang nakakita sa Eden. Naroon pa rin ang puno ng buhay. Taglay pa rin nito ang kapangyarihang magbigay ng immortalidad. Ngunit ang sangkatauhan ay nahiwalay na rito. Ang pintuan ay tinatakan at ang daan pabalik ay hinarangan ng banal na utos. At mayroong ilang posibleng sagot kung bakit ito ginawa. Ang isa ay kilala bilang teorya ng awa. Sa pananaw na ito, ang pagpapatapon ay hindi lamang isang parusa, kundi isang gawa ng habag. Kung sina Adan at Eva ay kumain mula sa puno ng buhay pagkatapos nilang magkasala, sila ay nakulong sa isang walang hanggang estado ng katiwalian. Mabubuhay sila magpakailanman, ngunit hiwalay sa Diyos. Ang kamatayan sa ganitong diwa ay naging isang paraan para ang sangkatauhan ay mapalaya mula sa kasalanan sa huli. Ang isa pang paliwanag ay ang simbolikong teorya. Ayon sa ideyang ito, ang hindi makabalik sa Eden ay nilalayong maging isang palaging paalala ng kung ano ang nawala. Maaaring alam ni na Adan at Eva kung nasaan ang hardin. Maaaring nakita nila ang kagandahan nito mula sa malayo. Ngunit hindi na sila muling makapasok dito. Ang tanawin nito ay palaging magtuturo pabalik sa buhay na maaari sana nilang makamit kung nanatili silang masunurin. Ang ikatlong posibilidad ay ang teorya ng maling pag-asa. Sinasabi ng teoryang ito na kung sina Adan at Eva ay pinayagan na lumapit muli sa puno, maaaring naniwala sila na maaari nilang itama ang kanilang sariling pagkakamali. Maaaring inakala nila na sa pamamagitan ng pagkain ng prutas, maililigtas nila ang kanilang mga sarili. Ngunit ang kaligtasan ay hindi kailanman magmumula sa pagsisikap ng tao, kundi sa Diyos lamang. Ang pagpapatapon ang nagsara sa ideyang iyon. Mahalaga rin ang presensya ng mga kerubin. Sa Biblia, ang mga kerubin ay hindi malambot at parang bata na mga anghel. Sila ay makapangyarihang mga nilalang na nagsisilbing mga tagapagbantay ng trono ng Diyos. Sa kaban ng tipan, 2 ginintuang kerubin ang nakatayo sa ibabaw ng luklukan ng awa, ang lugar ng presenya ng Diyos. Sa mga pangitain ni Propeta Ezekiel, ang mga kerubin ay inilarawan bilang mga nagliliwanag, maraming mukha na nilalang na gumagalaw na parang kislap ng kidlat. Sa Eden, ang kanilang trabaho ay bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay, ngunit ang ilang sinaunang interpretasyon ay nagmumungkahi na higit pa roon ang kanilang ginawa. Ayon sa mga pananaw na ito, ang mga kerubin ay responsable rin sa pagtatago ng Eden mula sa sangkatauhan. Ang hardin ay maaaring umiiral pa rin sa isang lugar sa daigdig, ngunit ito ay inilagay na hindi maabot ng tao. Mula sa puntong ito, ang lumang tipan ay hindi na direktang nagsasalita tungkol sa hardin. Walang karagdagang mga detalye sa kasaysayan,
Walang paglalarawan ng kapalaran nito at walang tala ng sino mang pumasok muli dito. Naglaho ito mula sa salaysay na nag-iiwan lamang ng alaala ng isang perpektong lugar na ngayon ay natatakan na. Gayunpaman, maraming mga teologo at historiador ang hindi nasiyahan sa kakaunting inihahayag o hindi sinasabi ng Biblia tungkol sa kapalaran ng Eden, at sa paglipas ng panahon, bumuo sila ng kanilang sariling mga paliwanag at sagot. Sinubukan nilang ipaliwanag kung bakit hindi na muling lumitaw ang paraiso sa kwento. Isa sa mga pinakalumang ideya ay nagmula sa mga sinaunang mambabasang Hudyo at Kristiyano. Binura ng dakilang baha ang Eden sa daigdig. Simple lang ang lohika. Ang baha sa Genesis ay pandaigdigan ang saklaw. Natatakpan ang mga bundok, nagbabago ang direksyon ng mga ilog, napupuno ang mga lambak, lumilipat ang mga baybayin, at ang lupain ay hinuhubog muli. Kung kahit ang matataas na lugar ay nasa ilalim ng tubig, ang isang hardin, gaano man ka-espesyal, ay hindi makakatakas sa daluyong. Itinuturo ng mga taga-suporta ang dalawang pangunahing dahilan. Una, ang pagkawala ng perpeksyon pagkatapos ng pagbagsak. Bago ang kasalanan, ang paglikha ay inilarawan bilang napakabuti. Pagkatapos ng kasalanan, lahat ay nagsisimulang magbago. Sa mundong iyon, ang perpektong kaayusan ng Eden ay wala na sa ayos. Ayon sa pananaw na ito, nang dumating ang baha, hindi lamang nito hinuhusgahan ang kasamaan ng tao, binubura rin nito ang huling hindi nagalaw na labi ng naunang kaayusang iyon. Ang hardin, gaya ng dati, ay hindi na akma sa isang tiwaling nilikha. Pangalawa, ang kapangyarihan ng baha na i-reset ang heograpiya. Ang mga baha ay nagpapagalaw ng bato, lupa at buong mga ilog. Ang hardin ng Eden ay iniuugnay sa isang ilog na lumabas sa Eden at nahati sa apat. Pagkatapos ng isang pangyayaring humubog sa planeta, ang mga daluyan ng tubig na iyon ay maaaring mawala o hindi makilala. Sa madaling salita, kahit na ang lupain kung saan dating nakatayo ang Eden ay umiiral pa rin, ang mga katangian nito ay magbabago nang hindi na makikilala. Mayroon ding espiritual na dahilan na may katuturan para sa maraming mananampalataya. Kung ang daan patungo sa puno ng buhay ay binantayan upang maiwasan ang buhay na walang hanggan sa isang nahulog na kalagayan, kung gayon ang pangwakas na pag-alis ng hardin noong baha ay tumutugma sa moral na layunin na mayroon na. Ang isa pang paliwanag ay hindi gaanong dramatiko, ngunit kasing kaakit-akit. Sinasabi ng Biblia na si Adan ay inilagay sa hardin upang alagaan ito. Nang palayasin sina Adan at Eva, walang natira upang alagaan ito. Kung walang tagapag-alaga, kahit ang pinakamagandang hardin ay maaaring bumagsak. Sa paglipas ng panahon, ang mga halaman ay tutubo ng ligaw, ang mga damo ay sasagarin ang mga daanan, at ang mga puno ng prutas ay mabubulok o maabutan ng mga nagsasalakay na uri. Babalik ang mga hayop na magpapabago sa balanse ng lupain. Naniniwala ang mga taga-suporta ng teoryang ito na ang Eden ay maaaring basta na lamang humalo pabalik sa nakapalibot na ilang, na magiging hindi na makikilala sa anumang ibang bahagi ng daigdig. Kalaunan, ang mga siglo ng hangin, ulan at pabago-bagong lupain ay maaaring magbura sa anumang senyales na ito ay dating tahanan ng mga unang magulang ng sangkatauhan. Iniuugnay ng ilang tagapagsali ng ideyang ito sa sumpa na inilarawan sa Genesis 3:18, kung saan sinabi ng Diyos kay Adan, "Mga tinik at dawag ang isisibol nito para sa iyo." Sa madaling salita, nang mapalayas ang sangkatauhan, ang lupa mismo ay lalaban sa kanilang mga pagsisikap, magbubunga ng mga damo at paghihirap sa halip na walang kahirap-hirap na kasaganaan. Kung wala ang pang-araw-araw na pangangalaga nina Adan at Eva upang pangalagaan at protektahan ang hardin,
kahit ang perpektong balanse ng Eden ay maaaring maabutan ng mga ligaw at di naaamong puwersa ng kalikasan, mga baging na tumatakip sa mga landas, mga punong tumutubo nang wala sa kontrol, at mga tinik na sumasakal sa mga namumulaklak na halaman. Sa paglipas ng panahon, ang hardin ay maaaring humalo pabalik sa nakapalibot na ilang, na magiging hindi na makilala bilang ang paraiso na dating ito. Ang ikatlong paliwanag ay isa sa mga pinakamistiko. Ipinahihiwatig nito na ang Eden ay hindi kailanman nawasak. Sa halip, ito ay inalis mula sa pisikal na daigdig at inilagay sa ibang lugar. Itinuro ng ilang sinaunang tradisyon ng mga Hudyo at Kristiyano na pagkatapos mapalaya sina Adan at Eva, inilipat ng Diyos ang hardin ng Eden sa langit. Sa pananaw na ito, ang Eden ay umiiral pa rin sa perpektong kondisyon, ngunit ngayon ay nasa isang dimensyon na hindi mapupuntahan ng mga tao sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang mga taga-suporta ng teoryang ito ay madalas na tumutukoy sa mga susunod na sipi sa Biblia, kung saan ang paraiso ay inilalarawan hindi bilang isang bagay na nawala magpakailanman, kundi bilang isang bagay na umiiral pa rin at mararanasan muli. Halimbawa, nang magsalita si Jesus sa magnanakaw sa krus, sinabi niya, "Ngayon ay makakasama kita sa paraiso." Ipinahihiwatig nito na ang paraiso ay isang tunay na lugar. Naroon pa rin sa isang lugar at maa-access ng mga matuwid pagkatapos ng kamatayan. Pinapalakas ng aklat ng pahayag ang ideyang ito sa pamamagitan ng paglalarawan sa puno ng buhay bilang nakatayo sa bagong Jerusalem, isang naibalik na mundo kung saan ang Diyos ay nananahan kasama ng sangkatauhan. Kung ang puno ng buhay ay magiging magagamit muli balang araw, ang mga pinakasagradong elemento ng Eden ay dapat na napreserba sa halip na nawasak. Sa ganitong paraan, pinag-uugnay ng teorya ng paglipat ang nakaraan at hinaharap. Ang Eden ang unang tahanan ng sangkatauhan na inalis mula sa daigdig upang protektahan ito mula sa katiwalian. Ngunit sa mga huling araw, ayon sa paniniwalang ito, babalik ito bilang bahagi ng naibalik na nilikha ng Diyos at ang paghihiwalay sa pagitan ng sangkatauhan at paraiso ay tuluyang matatapos. Bagamat ang ideya na ang hardin ng Eden ay kahit papaano ay inilipat sa isang makalangit na kaharian, ay maaring parang isa sa mga pinakamalayong teorya. Ngunit ito rin ang tila may hindi inaasahang kakampi, ang modernong agham. Sa mga nakaraang taon, ang mga konsepto mula sa quantum physics at ang pag-aaral ng maraming dimensyon ay nag-alok ng mga kapansin-pansing metapora para sa kung ano ang inilalarawan ng mga sinaunang teksto bilang isang nakatagong o nababalot na paraiso. Bagamat hindi direktang pinag-uusapan ng aghamang Eden, sinisiyasat nito ang mga ideya ng mga parallel reality, mga mundong umiiral sa parehong espasyo at oras gaya ng sa atin, ngunit hindi natin karaniwang nauunawaan. Sa quantum theory, mayroong prinsipyong tinatawag na superposition, na nangangahulugang ang isang particle ay maaaring umiral sa maraming estado o lokasyon nang sabay-sabay hanggang sa ito ay maobserbahan. Katulad nito, mayroong interpretasyon ng maraming mundo na nagmumungkahi na ang bawat posibleng resulta ng isang kaganapan ay umiiral sa isang hiwalay at parallel reality. Kung hihiramin natin ito bilang isang metapora, mas madaling isipin kung paano maaaring patuloy na umiral ang Eden, hindi sa isang malayong kalawakan, kundi dito mismo sa isang dimensyong hindi matukoy ng ating mga pandama. Nag-aalok ang agham ng isang posibleng modelo para dito sa konsepto ng frequency. Kung paanong ang isang radyo ay maaari lamang makarinig ng isang istasyon kapag ito ay nakatutok sa tamang wavelength, ang ating perception ng tao ay maaaring nakatutok sa pisikal na mundong ating ginagalawan.
habang ang Eden ay maaaring umiral sa ibang frequency ng buo. Sa pananaw na ito, ang paraiso ay simpleng nanginginig sa antas na hindi natin maabot. Ang ideyang ito ay naaayon din sa mga sipi sa Biblia tungkol sa mga bukas na langit, mga sandali kung kailan ang ilang mga individual ay biglang nakakakita ng isang realidad na karaniwang nakatago. Sa aklat ni Ezekiel, halimbawa, inilarawan ng propeta ang pagbukas at pagkakita ng mga pangitain ng Diyos sa langit. Ang mga ganitong karanasan ay bihira, ngunit ipinahihiwatig nito ang posibilidad na ang ating mundo at ang espiritual na mundo ay hindi kasing hiwalay ng iniisip natin. Sa katunayan, maaaring sila ay nakapatong sa isa't isa. Naniniwala ang ilang sinaunang Kristiyano at Hudyong mistiko na ang Eden ay sumasakop sa isang gitnang kaharian, hindi ganap na pisikal o ganap na espiritual, na maaaring pasukin lamang ng mga binigyan ng banal na pahintulot. Sa ganitong diwa, ang nagliliyab na espada ng mga kerubin ay maaaring hindi gaanong tungkol sa pisikal na pagharang sa isang pasukan, kundi higit pa tungkol sa pagpapanatili ng isang espiritual na hangganan. At dito, nagiging mas kawili-wili ang teorya. Sa paglipas ng mga siglo, may mga salaysay ng mga individual mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga monghe, mga syaman, mistiko, at mga visionary na nagsasabing nakakita sila ng isang perpekto at kakaibang hardin. Ang mga taong ito ay kadalasang namumuhay ng may matinding disiplina, panalangin o meditasyon, at maraming tradisyon ang naglalarawan sa kanila bilang may mas mataas na vibrations o nasa mataas na estado ng kamalayan. Sa modernong mga termino, maaaring ilarawan ito ng ilan bilang pagbabago sa perception ng utak, marahil ay nagpapahintulot sa kanila na makinig sa isang realidad na karaniwang hindi maabot. Maging sa pamamagitan ng espiritual na pagsasanay, pag-aayuno o malalim na pagmumuni-muni, tila naranasan nila ang mga sandali kung saan ang belo sa pagitan ng mga mundo ay naging manipis. At sa marami sa mga salaysay na ito, ang lugar na kanilang inilarawan ay nagbahagi ng mga kapansin-pansing pagkakatulad sa Eden sa Biblia. Dinadala tayo nito sa isang nakakaintrigang posibilidad. Paano kung marami sa mga magkakaibang pangitaing ito na pinaghihiwalay ng mga siglo at kultura ay pawang nasa iisang lugar? Marahil ang tinatawag ng isang tradisyon na nakatagong paraiso ay ang tinatawag ng isa pang kabilang mundo, ang lupain ng walang hanggang tagsibol o ang isla ng mga pinagpala. At para sa mga nasa tradisyong Hudyo-Kristiyano, ang lugar na iyon ay ang Hardin ng Eden. Makikita natin ang huwarang ito sa iba't ibang tradisyong relihiyoso at mitolohiko. Sa mga sinaunang mitolohiyang Celtic, naroon ang ideya ng Tir na Nog, ang lupain ng mga bata, isang lugar ng kagandahan at immortalidad na hindi nakikita ng mga ordinaryong mortal. Sa kosmolohiyang Buddhist, may mga nakatagong kaharian tulad ng Shambhala na mapupuntahan lamang ng mga naliwanagan. Sa tradisyong Islamiko, may Jannah, isang paraiso ng mga hardin at ilog na inilarawan sa mga paraang sumasalamin sa salaysay ng Eden. Kaya, kung ang Eden ay umiiral bilang isang parallel reality, ito rin ang magpapaliwanag kung bakit nananatiling pare-pareho ang mga paglalarawan nito kahit na nagmula sa magkakaibang pinagmulan. Bilang suporta sa ideyang ito, may mga makasaysayang tala at salaysay mula sa mga propeta, eksplorador at manlalakbay na lahat ay nagsasabing nakakita o kahit papaano ay nasulyapan ang hardin. Isa sa mga pinakamaagang tala ay nagmula sa Apocalypse ni Baruch, isang tekstong Hudyo mula noong 2nd siglo. Dito, isinulat ni Propetang Baruch na ipinakita sa kanya ang lugar kung nasaan si Adan at ang puno na mamumulaklak muli sa darating na panahon. Kinilala niya ito bilang Eden
Ngunit ang Eden ay hiwalay sa mundo ng tao. Hindi inilarawan ni Baruch ang paglalakad sa mga pintuan nito. Sa halip, ito ay ipinakita bilang isang pangitain, isang lugar na nakikita lamang niya sa pamamagitan ng banal na paghahayag. Pagkalipas ng maraming siglo, noong ika-4 na siglo, naririnig natin si San Macarius ng Ehipto, isa sa mga pinakaginagalang na ama ng disyerto. Namumuhay ng isang buhay ng panalangin at pag-iisa sa ilang ng Ehipto, si Macarius ay sinasabing nakatanggap ng mga pangitain ng hardin ni Adan. Sa isang kwento, nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa pasukan nito, ang parehong uri ng tagapag-alaga na inilarawan sa Genesis na pumipigil sa kanya na makapasok. Noong mga ika-6 na siglo, ang maalamat na manlalakbay na Irish na si Saint Brendan the Navigator ay lumitaw sa tradisyon ng mga Celtic Christian. Sa mga kwento ng kanyang mahabang paglalakbay sa dagat, natuklasan ni Brendan ang isang luntian at perpektong hardin kung saan dumadaloy ang isang malaking ilog na naghahati sa mundo. Isa sa mga monghe na kasama niya sa paglalakbay ay nagsabi kay Brendan na ito ay walang iba kundi ang hardin ng Eden. Ang paglalarawan ay tumutugma sa imahe ng Biblia, isang paraiso na dinidiligan ng isang gitnang ilog na nahahati sa 4 tulad ng inilarawan ng Genesis. Ngunit hindi lahat ng salaysay ay nagmula sa mga santo o propeta. Sa mga alamat noong medieval ni Alexander the Great, nakilala bilang mga Alexandrides, mayroong isang kapansin-pansing yugto. Sa paglalakbay patungo sa pinakamalayong silangang dulo ng kilalang mundo, narating ni Alexander ang tinatawag na mga pintuan ng paraiso. Sa kabila ng mga ito, nakakita siya ng isang liwanag na hindi nagmumula sa araw at humihinga ng halimuyak na hindi katulad ng anumang bagay sa lupa. Ang mga pintuan ay nananatiling sarado sa kanya at isang tinig ang nagsabi sa kanya na hindi siya makakapasok. Bagamat maaaring maalamat ang kwentong ito, ang imahe ng nagliliwanag na liwanag at isang hindi mapupuntahan na hardin ay may pamilyar na pagkakahawig sa binabantayang pasukan ng Eden. Si Moises mismo ay nauugnay din sa mga pangitain ng paraiso sa ilang mga tradisyong mistiko ng mga Hudyo at Kristiyano. Sa mga sulatin ng Midrashic at mga interpretasyon ng kabalistik kalaunan, sinasabi ng ilan na noong panahon niya sa bundok Sinai, ipinakita kay Moises hindi lamang ang trono sa langit, kundi pati na rin ang lugar kung saan nakalagak ang puno ng buhay. Para sa mga tagapagsalin na ito ay isang pambihirang pagtingin sa Eden, hindi na tulad ng dati nitong anyo sa daigdig, kundi kung ano ito ngayon, na preserba at hindi na maabot ng tao. Ang huli sa ating mga kilalang manlalakbay ay si Sir John Mandeville, isang manunulat noong ika-14 na siglo na sumulat ng isang sikat na salaysay ng paglalakbay. Habang maraming historiador ang nagdedebate sa katumpakan ng kanyang mga kwento, ang kanyang paglalarawan sa isang lupain sa silangan na inaangkin ng mga lokal na malapit sa paraiso ay nakakaintriga. Binanggit niya ang matataas na pader na walang sino man ang maaaring tumawid at ang mga taong iginigiit na nakita na nila ang mga panlabas na hangganan ng hardin. Sa salaysay ni Mandeville, ang Eden ay hindi isang mito kundi isang pisikal na lugar na naroroon pa rin sa isang lugar sa mundo bagaman imposibleng maabot. Mula sa mga pangitain ng mga propeta at mula sa mga sulatin ng mga sinaunang mistiko ng mga Hudyo hanggang sa mga kwento ng pakikipagsapalaran noong medieval, ang pattern ay mahirap balewalain. At gayunpaman, maraming tao ang hindi nakikita ang hardin ng Eden at ang mga kerubin bilang bahagi lamang ng isang kwento tungkol sa pagkawala. Sa halip, tinitingnan nila ang mga ito bilang bahagi ng isang mas malaking pagsubok. Sa pananaw na ito, ang Eden at ang mga kerubin sa mga pintuan nito ay mga tagapag-ingat ng isang espiritual na hamon. Ayon sa interpretasyong ito, ang papel ng mga kerubin ay may dalawang bahagi. Una,
pinapanatili nila ang pagtatago ng Eden, tinitiyak na ang isang tao ay maaaring makapasok dito nang hindi sinasadya. Pangalawa, pinapanatili nila ito para sa hinaharap, binabantayan ang kadalisayan nito hanggang sa araw na handa nang pumasok muli ang sangkatauhan. Ginagawa nitong hindi lamang isang paraisong nawala ang Eden, kundi isang paraisong naghihintay. Ang ilang mga tradisyong mistiko ay higit pa rito na nagmumungkahi na ang Eden ay muling ginamit bilang isang uri ng espiritual na lugar ng pagsubok. Ang ideya ay sa buhay, ang mga tao ay patuloy na nahaharap sa mga desisyong moral, mga pagkakataon upang patunayan ang kanilang halaga, ang kanilang integridad, at ang kanilang debosyon sa mga prinsipyo ng Diyos. Tanging ang mga namumuhay nang naaayon sa mga prinsipyong iyon ang magiging handa kapag muling nagbukas ang mga pintuan ng Eden. Sa ganitong diwa, ang nagliliyab na espada ay isang simbolo ng paghihiwalay sa pagitan ng kawalang kasalanan at katiwalian, sa pagitan ng kung ano tayo ngayon at kung ano ang dapat nating kahinatnan. Makapangyarihan ang simbolismo rito. Tinitiyak ng relo ng mga kerubin na hindi maaaring magmadali ang sangkatauhan pabalik sa kawalang muwang. Sa salaysay sa Biblia, ang kasalanan ni Adan at Eva ay hindi lamang pagsuway. Ito ay ang pagtatangkang maunawaan ang isang bagay na hindi pa nila handa. Ang alternatibong pananaw na ito ay nagmumungkahi na ang muling pagpasok sa Eden ay dapat mangyari sa kabaligtaran na paraan, sa pamamagitan ng pagtitiis, paglago at pagbabago, hindi sa pamamagitan ng puwersa o panlilinlang. Sa mistisismo ng mga Hudyo, may mga kwento tungkol sa Eden na gumagana bilang isang lugar kung saan ang mga mananampalataya sa kamatayan ay maaaring pahintulutang pumasok. Sumulat ang mga Kristiyanong mistiko tungkol sa isang ibinalik na paraiso para sa mga dinalisay sa pamamagitan ng pananampalataya at mga gawa. Kahit sa tradisyon ng Islam, may mga paglalarawan ng isang makalangit na hardin na inihanda para sa mga matuwid, na sumasalamin sa Eden ng Genesis. Ang ideyang ito ay nauugnay din sa konsepto ng Eden na unti-unting lumalawak. Sa ilang mga mistikal na sulatin, ang Eden ay hindi static, ngunit lumalaki, umaabot palabas, tulad ng bukang liwayway. Ang paniniwala ay habang mas maraming kaluluwa ang ginagawang dalisay, ang hardin mismo ay nagiging mas madaling mapuntahan, hanggang sa isang araw ay muling sumanib ito sa mundo ng tao. Sa ganitong pananaw, ang mga kerubin ay hindi mga bantay ng isang bilangguan, kundi mga tagapag-ingat ng isang pangako na nagtitiwala sa hardin para sa sandali ng pakikipagkasundo ng sangkatauhan sa Diyos. Kaya, kailan tayo makakabalik sa Eden? Ang Biblia mismo ay nagbibigay ng mga sulyap sa isang sagot na naglalarawan ng isang panahon kung kailan aalisin ang mga hadlang at ibabalik ang paraiso. Sa aklat ni Isayas, inilalarawan ng propeta ang isang panibagong mundo kung saan ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak, kung saan ang mga mandaragit at biktima ay mamumuhay ng mapayapa, at kung saan ang pagdurusa at kamatayan ay wala ng kapangyarihan. Para sa marami, ang tinutukoy ni Isayas ay ang panahon ng Mesyas, isang panahon kung kailan babalik ang pagkakasundo ng Eden, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang buhay na realidad. Mas pinalalawak pa ito ng aklat ng pahayag. Sa mga huling kabanata nito, inilalarawan nito ang bagong Jerusalem, isang nagniningning na lungsod kung saan nananahan ng Diyos sa piling ng kanyang mga tao. Dumadaloy sa gitna ng lungsod na ito ang ilog ng tubig ng buhay, at sa magkabilang panig ay nakatayo ang puno ng buhay, namumunga para sa pagpapagaling ng mga bansa. Ito ay direktang alingaw-ngaw ng Eden na nagpapakita na ang kwento ng hardin ay hindi pa tapos, ngunit matutupad ito sa hinaharap.
Pinalalawak ng ilang mistikong tradisyon ang ideyang ito, na inaangkin na ang Eden ay hindi isang static na lugar na nagyelo sa panahon, kundi isang buhay na realidad na unti-unting lumalawak. Ikinakatuwiran nila na ang hardin ay naghahanda para sa muling pagpasok ng sangkatauhan. Ang mga hangganan nito ay umaabot palabas na parang mga alon sa isang lawa, naghihintay sa araw na ang langit at lupa ay ganap na magkakaisa muli. Para sa mga Kristiyano, ang pag-asang ito ay direktang nauugnay sa gawain ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sinira niya ang sumpa ng kasalanan na nagsimula kina Adan at Eva. Sa teolohiyang Kristiyano, ang pagtubos ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas ng mga kaluluwa, kundi tungkol sa pagpapanumbalik ng lahat ng nilikha sa nilalayong pagiging perpekto nito. Ang bagong Jerusalem na inilarawan sa pahayag ay sa maraming paraan. Muling isinilang ang Eden, ngunit sa pagkakataong ito ay permanente at hindi nabubulok. Para sa tradisyong Hudyo, ang pagbabalik sa Eden ay malalim na nakaugnay sa mesyanikong pag-asa ng pagbabago ng mundo. Sa pangitaing ito, ang Mesiyas ay magdadala ng isang panahon ng kapayapaan, katarungan at banal na presensya sa lupa. Ang lupain ay ibabalik, ang mga ipinatapon ay babalik, at ang sangkatauhan ay mabubuhay muli nang naaayon sa Diyos at sa nilikha, tulad ng noong simula. Kaya oo, ang hardin ng Eden ay parehong unang tahanan ng sangkatauhan at para sa marami, ang huling kapalaran nito. Ang Biblia ay nagsisimula sa Eden at sa isang paraan, nagtatapos din dito. Ang kwento ay buo na nangangako na ang nawala ay matatagpuan muli balang araw at ang landas na sarado ay magbubukas balang araw para sa mga handang tahakin ito. At marahil, sa huli, hindi mahalaga kung aling teorya ang tama. Kung ang Eden ay nawasak, itinago o inilipat sa ibang dimensyon, patuloy itong kumakatawan sa parehong mga bagay, isang perpektong mundo na hindi naapektuhan ng katiwalian. Ang malalim na pananabik ng tao para sa pagpapanumbalik, at ang pag-asa na ang paraiso ay muling mabubuksan balang araw. Kaya, ano sa tingin ninyo? Wala na ba ng tuluyan ang hardin ng Eden? O naroon pa rin ito, naghihintay? Ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin sa mga komento, at kung nasiyahan kayo sa paglalakbay na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at panoorin ang susunod na video sa screen. Manatiling bukas ang inyong mga isipan at hanggang sa muli nating pagkikita.